ngayon na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wordings yan eh. Nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi ang dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. Unang araw pa lang. Simula pa lang simple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang eh. Kaya nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na pang-araw. Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yan mga yan. Puro epal. Ano kaya gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal. Bagkus ay grandstanding at pa-epal lang ang ilan sa mga senador. Palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng komite ko, kapatid niya eh. Teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na baka sasagot yan? Dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kung kontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon.